Nanlaki ang mata ni Camila nang hilahin siya sa kamay ni Kulugo. Nang maipasok siya nito sa kwarto niya ay sinandal siya nito sa likod ng pinto. Magpupumiglas na sana siya nang alisin nito ang shades dahilan para mapatulala siyang nakatitig sa isa nitong mata. Hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit tila hinihipnotismo siya ng kulay itim nitong mata habang ang mainit na katawan nito na nakadikit sa kanya ay pamilyar ang init. Parang nakayakap na niya ito noon. Hindi siyang asawa mo, Camila. Kastigo ng isip niya. Kulugo, mabuti pa'y bitawan mo na ako. Hindi ko alam kung bakit ibang kinikilos mo. Huwag mo sanang kakalimutan na akong amo mo. Hindi ka dapat tumitingin sa akin ng ganyan. Nakaiwas ng tingin na sabi niya. Lumabas ka na muna. Mabuti pa'y iwan mo na muna ako na mag-isa. Nakahinga siya ng maluwag nang umalis na si Kulugo. Ang tanga mo, Camila. Bakit attracted ka sa mata at amoy ng ibang lalaki? Para ka na rin nagtaksil. Pangungonsensya niya sa isip niya. Hindi siya lumingon nang marinig ang pagbukas ng pinto sa pag-aakalang si Kulugo ito. Ganon na lang panlalaki ng mata niya nang bigla siyang itulak ni Jacob sa ibabaw ng kama. Makati ka naman pala. Mukhang mali ang pagkakilala ko sa'yo, Camila. Bitawan mo nga ako. Malakas na itong tinuhod sa pagitan ng hita. Kaya nagpagulong-gulong ito sa sakit. Kinuha niya ang tinidor at sasaksakin na sana si Jacob. Nang dumating si Kulugot agawin sa kamay niya ang tinidor. May araw kayo sa akin, Camila. Kayo na kapatid mo. Galit na banta nito bago umalis. Mangiyak-ngiyak siya sa galit nang hayaan nitong umalis si Jacob. Akala ko ba kakampi kita? Pagkakataon ko na para patayin si Jacob pero sinira mo plano ko. Inagaw niya ang tinidor kay Kulugo. Ikaw na lang ang papatayin ko. Total ikaw may kasalanan kung bakit hindi ko nagawa kay Jacob ang gusto ko. Siguradong magagalit ang ama mo kapag ginawa mo yon. Mamadaliin niyang kasal mo. Gusto mo bang mangyari yon? Sulat nito. Natigilan siya. I also want to kill that asshole but not for now. Pagkatapos isulat ito'y tumingin na makahulugan ng mga mata ni Kulugo sa kanya. Natigilan si Camila. May mali sa mukha ni Kulugo. Sa pagkakatanda niya, ihugis pusong peklat nito sa bandang gilid ng mata. Pero bakit ngayon ay hindi na? Hindi naman nagbabago ang hugis ng peklat, lalo na kung magaling na. Kulugo, natigil siya sa pagsasalita ng makarinig ng katok. Ang matandang naghahatid ng pagkain sa kanya nung nakaraan ng kumatok. Nahigit niyang hininga nang makitang babaeng kasama nito. Nay! Umahon ng iba't ibang emosyon sa dibdib ni Camila. Mabuti naman at naglakas ng loob ka na magpakita sa akin. Anak, lumuluhang yumakap si Elsa sa anak. Tinulak ni Camila si Elsa. Huwag kang magkunwari nangungulila ka sa akin, Nay. Halos magdadalawang linggo na ako pero ngayon ka lang nagpakita sa akin. Sa bagay, iniwan mo nga kami ni Ate Emma ng matagal. Natiis mo nga kami ng ilang taon. Baliwala lang ang 2 linggo kumpara sa pag-iwan mo sa amin ng matagal. Lalong bumuhos ang luha ng maalalang kapatid. Iiniwan lang ako ni Ate Emma pero hindi ka pa rin bumalik. Mas pinili mong makisama at bumalik sa lalaking kay Marlon kaysa makapiling kami. Nanigas ang katawan ni Elsa sa narinig. Bumalatay ang matinding lungkot sa mukha ni Camila. Tama ka, Nay. Wala na si Ate Emma. Iniwan na niya na tayo. Namatay siya dahil sa panganganak. Hindi. Emma, anak. Lumuluha si Elsa sa labis na sakit. Akala ng ginang katulad ni Camila ay buhay talaga si Emma. Pero mali siya. Humahagulhol na yumakap siya kay Camila para kumuha ng lakas. Hindi naman siya nito itinulak. Hinayaan siya nito na umiyak sa balikat nito. Paulit-ulit na lang, parang dinudurog ang puso ni Elsa sa sakit. Wala nang pag-asang makita pa niya si Emma. Wala na ito. Tuluyan na siyang iniwan ng panganay niyang anak. Nay, bakit hindi niyo kami binalikan? Baka kung kaming pinili mo, hindi siguro maaga si ating mamamaalam. Ano bang meron sa matandang kokay na yon at iniwan mo kami dahil sa kanya? Pinahid ni Elsa ang luha ni Camila sa mata. Ma'am Elsa, kailangan na nating bumalik sa kwarto dahil baka malaman nila na tumakas tayo. Nababahalang wika ni Aling Matilda. Wala na akong oras, Camila. Narito lang ako para makita ka. Aling Matilda, maiwan ka na muna't sabihin ng mahalagang balita na nalaman natin. Aalis na ako, anak.
Hindi pwedeng maabutan ako ni Marlon nang wala sa kwarto. Walang nagawa si Camila kung hindi sundan ng tingin ng ina na nagmamadaling umalis. Ma'am Camila, gusto ko lang sabihin sa yung balitang malaman namin. Ayon sa nalaman ko ay pumanaw na si Mr. Z. Namatay siya ng araw na sumugod sila Marlon sa kampo nila. Agad na nanlabong mata ni Camila sa narinig, nawalan na lakas ang tuhod niya, nawalan siya ng balansa at tuluyang natumba. Hindi, ang asawa ko. Lumuluhang panaghoy niya habang nakasubsob sa dibdib ni Kulugo. Nabuhat na siya para dalhin sa kama. Habi, hindi totoong sinabi ng nanay niya. Hindi siya naniniwala. Sigurado na yun ang pinasabi ng kanyang ama para mawalan siya ng pag-asa at hindi na niya maisip na tumakas pa. Siguradong ginawa ito ni Marlon para sumunod na lang siya sa mga plano nito. Napatiimbagang si Kulugo habang nakatingin kay Camila na ngayon ay walang patid ang pagluha. Gusto man itong sabihin kay Camilang totoo ay pinili niya maglihim muna sa ngayon. Sinadya ng kanilang kampo na magpahatid ng maling balita para maging kampante sina Marlon kasama ang mga kasosyo nito. Punom ng luha na nagangat ng tingin si Camila at tumingin kay Kulugo. Kulugo, pakiusap, alamin mo kung totoo bang sinabi ng matandang yon. Hindi kasi ako naniniwalang mamamatay ang asawa ko ng ganun lang. Umupo si Camila at pinahid ang luha. Hindi mo na itatanong, napakasama na ugali ng asawa ko. Para siyang demonyo. Hindi ba matagal mamatay ang masamang damo? Masamang damo ang asawa ko eh. Kaya paano siyang mamamatay ng maaga? Muntik nang mapamura si Jovito sa sinabi ng asawa. Shit, ganun ba kasama ang tingin ng asawa niya sa kanya? Tinaon ni Jacob na wala si Marlon at ang mga tauhan nito na lapitan niya si Bake. Mr. Park, mukhang nag-enjoy ka sa pagtira dito dahil kay Camila. Do you really like her? Tumingala si Bake kay Jacob. Sino ka nga ulit? Ikaw bang isa sa anak ni Marlon? Kunwari napakamot sa ulo si Jacob bago umiling. Hindi ako ang anak niya, kung hindi si Jason. Isa lang ako sa tapat ng mga tauhan niya. Maiba tayo, mukhang malakas ang tama mo kay Camila. Sa bagay, masisisi maski ang leader ng Black Diamond Mafia Organization ay nagkagusto sa kanya. Ikaw pa kaya? Natigilan si Bake sa sinabi ni Jacob na ikinangisin ito ng lihim. Sige, aalis na ako dahil may gagawin pa pala ako. Paalam ni Jacob. Sinadya nito nabanggitin ang bagay na yon kay Bake para magtakat magduda ito hanggang sa malaman nito na asawa na ni Jovito si Camila. Kailangan itong mismong umatras sa kasal para may sakatuparan ng kanyang plano. Nang makaalis si Jacob ay kinuha ni Bake ang cellphone at saka tinawagan ng ama. Dad, nabanggit ba sa'yo ni Mr. Almenton ang tungkol sa pagkakagusto ni Mr. Z sa kanyang anak? Hindi, Bake. Bakit mo naitanong? Sinabi na lalaki yung sinabi ni Jacob. You need to investigate, Dad. Kung totoo man ang tinabi ng lalaki yun, kailangan nating madali ng katal namin. Are you out of your mind, Bake? Kung totoo man yun, mas mainam na hindi na ituloy ang kasal niyo. Ayokong makalaban si Mr. Z. Pinutol ni Bake ang ama. No, Dad. Pakakatalan ko ti Camila. Dahil gusto ko siya. Walang makakapigil. Takatal namin. Kahit tino pa. Napangisi si Bake ng lihim. Hindi ba magandang oportunidad yon kung totoo nga sinabi ng lalaking yon? Magagamit ko si Camila para matay ang Jovito na yon. Tumigil ka, Bake. Hindi natin kayang lalaking yon. Singhal dito ng ama. Galit na nagmura si Bake bago binaba ang tawag. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang matandang si Mr. Park na magtanong kay Marlon na magkita sila. Totoo ba na nagkakagustuhan si Mr. Z at ang anak mo, Marlon? Kilalang makapangyarihan ng mga De La Cuesta kaya ayaw namin ng gusot sa pagitan namin at ng pamilya nila. Hindi sila dapat kalabanin. Humalakhak si Marlon para pagtakpan ng pagkakabahala. Magsisinungaling ba ako sa'yo, Mr. Park? Saan mo naman nakuha ang balitang yan? Kailanman hindi nagkaroon ng ugnayan ng aking anak sa pamilya ng mga De La Cuesta, kaya hindi totoong balitang narinig mo. Kung gusto mo'y madaliin natin ang kasal ng ating mga anak na sa ganon, ay mawalang pagdududa mo. Hindi ba't yun naman ang gusto ni Bake? Nasasabik na rin naman ako na maging isang pamilya na tayo. Lalakas at lalawak pa nga negosyo natin. Nakahawak sa babang tumango si Mr. Park. Tama ka, Marlon. Hayaan mo pag-uusapan namin ito ng aking anak. Siya nga pala, narinig mo na ba ang balita? Sa ngayon ang namamahala daw sa Black Diamond Mafia Organization ay si Axus de la Cuesta.
dahil pumanaw ng kanyang apo. Malakas ng malakhak si Mr. Park. Nababahala pa ako na baka magkasagabal ang mga dilakwesta sa kasal ng ating anak. Nalimot ko na pumanaw na nga palang apo ni Axus. Sabay halakhak na sabi nito. Wala nang magiging sagabal sa ating pagangat. Wala nang naiwan na lalaking apo si Axus, kaya naman wala nang magmamana ng kanilang organisasyon. Tuluyan na silang babagsak sa pagkakataong ito at tayo nang mamamahala sa mga underground businesses sa West kapag tuluyan nang namatay si Axus. Hindi ba't napakaswerte natin? Dagdag pa ni Mr. Park, sa ngayon ay puro negosyo na may kinalaman sa droga ang kanilang negosyo dahil hindi nila mapasok ang negosyo na pagdating sa iba't ibang uri ng armas. Masyadong magaling mamunong mga dilakwesta at hanggang ngayon ay walang makakuha o nakakaagaw ng posisyon nito sa West. Magsaya ka lang sa ngayon kasama ko, Mr. Park. Sa oras na naikasal ng anak ko sa mga anak mo, ay saka ko kay papaslangin ng pamilya mo. Isip-isip ng tusong si Marlon. Walang kamalay-malay ang matandang Koreano na humahalakak si Marlon dahil lang nasa isip nito yung paslangin siya para makuha ang shares nito sa tinayo nilang mga facilities. Mabuti naman dad, akala ko'y magkakaroon pa ako ng karibal kay Camila. Masayang wika ni Bake. Pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang ama sa kabilang linya, nasirang mukha ng Koreanong binata nang makitang kausap ni Camila si Kulugo. Hoy ikaw, layuan mong mapapangasawa ko. Ang kapal naman ng mukha mo na hawakan si Camila sa kamay. Gusto mo bang patayin kita? Nanlaki ang mata ni Camila na maglabas ng baril si Bake. Papatayin kitang pangit ka. Hiyaw ni Bake kay Kulugo. Tumigil ka nga, Bake. Pangit ka rin naman. Ang ibig ko sabihin, mali ang iniisip mo. Nasugatan ako sa kamay kaya nilagyan niya ako ng gamot ang sugat ko. Pinakita niyang daliri na may sugat sa lalaki. Makapangit naman ang isang ito. Akala mo hindi mo kang alagad ni Kokey. Pinigilan ni Camila na huwag itusok sa mata ni Bake ang daliri niya na merong matulis na kuko. Katulad ng inaasahan niya ay nagtatago lang ang masamang ugali ni Bake na ito. Ano bang aasahan niya sa kauri ng kanyang ama? Tinignan ni Camila ang daliri na kanina lang ay hawak ni Kulugo, pati ang init ng hawak nito sa kanya ay pamilyar. May kakaiba sa lalaki at mukhang kailangan niyang malaman kung ano yon. Simula ngayon, huwag ka nang lalapit pat bawal ka kay Camila. Kahit sino sa inyo bawal na siyang lapitan. Naintindihan niyo ba? Mayabang natura ni Bake. Napangisi ito nang makitang tumango ang lahat ng mga tauhan ni Marlon, maliban kina Jacob at Jason. Samantalang kanina pa nagpipigil si Jovito na wag barilin ng lalaki. Ang lakas ng loob nito na angkinin ng pag-aari niya. Just wait, Bugwit. One of these days, I will put you on your right place. Sa ngayon ay inaaral at naalam ni Jovito kung paano pasikot-sikot sa lugar na to. He wanted to take down this place for good. Natigilan si Jovito nang mapansin na nakatitig si Camila sa kanya. Napalunok siya, mukhang nagdududang tingin ng asawa niya. Habang abala sa paninita si Bake ay hinawakan ni Camila sa kamay si Kulugo at hinila na hindi nakaligtas sa mata ni na Jacob at Jason. Ano na bang balita sa pinapagawa ko sa'yo? Tama ako hindi ba? Hindi papatay ang asawa ko hindi ba? Umaasang tanong nito. Mataas ang kumpiyansa ni Camila ang tama siya. Akmang magsusulat si Jovito nang hawakan ni Camila ang kamay niya. Tinitigan ni Camila ng maiging kamay nito. Kulugo, sandali, bakit wala ng pilat ng kamay mo? Napapansin ko rin na pabago-bago ng hugis sa mga pilat mo sa muka. Nagdududang tumingin siya kay Kulugo. Ikaw ha, nagpapaderma ka no? Kanina pa hinahanap ni Camila si Kulugo pero hindi niya ito makita. Napansin niya na madalas itong mawala. Saan kayo nagpupuntang lalaking yon? Mahigpit na bili ng kanyang ama na bawal siyang lumabas ng walang bantay kaya naman kahit gusto niyang lumabas ay hindi maaari. Saka nagkalat ang mga bantay, baka mahuli siya kapag lumabas siya ngayon. Mabilis na naupo si Camila nang magising. Nakatulog siya sa kakahintay kay Kulugo. Tumayo siya at pumasok ng bathroom. Ihing-ihi na kasi siya. Ganun na lang ang tili ng pagbukas ng banyo ay tumambad sa kanya si Kulugo na nakahubad. Ano ba? Hindi ka ba marunong mag-lock ng pinto? Saka bakit dito ka nakikibanyo sa kwarto ko? Handa na siyang daktakan pa nito ng bunganga niya nang mapatingin siya sa dibdib nito. May tattoo, walang pilat. Teka, ang sabi nito sa kanya ay buong katawan nitong may pilat. Pero sa nakikita niya ngayon ay wala. Nagsisinungaling ito. Nang tumalikod to sa kanya ay nakita niyang maputi nitong puwet na wala ring pilat. Grabe ha, mukha ba to o puwet? Ang kinis eh.
Bago pa niya may galang mata sa katawan nito'y malakas ng sumarang pinto. Siya pang pinagsarahan ni Kulugo ng pintuan. Banyo niya to. Pulang-pulang mukha na bumalik si Camila sa kama niya. Ngayon lang siya nakakita ng hubad na katawan maliban sa asawa niya. Nakakahiya. Pagkalabas ni Kulugo ay sinamahan niya ito ng tingin. Kulugo, total hindi mo naman masasabi sa akin kung patay na bang asawa ko o hindi. Huwag ka na magpakita sa akin. Namiwang siya sa harapan nito. Kapag nakikita kita, naalibadbaran ako sa mukha mo. Saka masyado kang feeling close? Bumuga siya ng hangin at iniwas dito ang tingin. Naalala niyang abs at ang puwet nito na natutuksong tapikin. Ang tambok eh. Napansin ni Camilang parehong-pareho sa asawa niya. Ano ba tong iniisip ko? Nakakainis. Alright, sulat ni Kulugo. Okay, sige. Alis na. Aniya sabay tulak dito paalis. Pero agad din siyang natigilan nang maalala niyang nakita niyang tattoo sa dibdib nito kanina. Oops, sandali. Tigil ni Camila. Nanigas ang katawan ni Jovito nang yumakap si Camila sa bewang niya. Shit, napamura na lang si Jovito sa isip dahil walang ginawang katawan niya para ilayo si Camila sa kanya. Bumigat ang paghihinga ni Jovito nang maramdaman ng paghaplos ng kamay ni Camila sa dibdib niya. Hindi ka ba naiinitan sa suot mo? Gusto mo hubaran kita? Umalis si Camila sa likuran ni Jovito at lumipat sa harapan nito. Magaling ako mag-alis ng damit ko, Lugo. Tinuruan kasi ako ng asawa ko. Napalunok si Jovito habang hinahaplos ng kamay ng asawang kanyang dibdib habang mapangakit na nakatingin sa kanya. Shit, kailan pa natuto ng ganitong asawa niya? Alam mo, dahil malungkot ako, kailangan ko na lalaking kaya kong romansahin. Yung kaya kong dalhin sa langit ng paulit-ulit. Wala nang gagawa sa akin nun kasi patay na daw ang asawa ko. Total, marami naman kayong pagkakatulad, ikaw na lang magpaligaya sa akin. Kinagat pa ni Camila ang labi para pigilin ang mapangiti. Pinigilan ni Jovito ang mapamura ng malakas. Gusto niya itong hilahin at ibigay ang gusto nito, ngunit may kailangan siyang gawin. Bumalati ang pagkadismaya sa mukha ni Camila nang humihingal ay inalayo niya ito sa katawan niya. I'm sorry, but I can't do this, he wrote. Halos magkandara pa si Jovito na umalis. Sobrang sakit ng puso niya dahil sa pagpipigil na huwag ang kinin ng asawa niya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya dahil nagustuhan siya ng asawa sa kabila ng pagdidisguise niya o magagalit dahil nagawa nito magkagusto sa ibang lalaki. Kulugo, tawag ni Jacob. Hindi may pintang mukha nito at mababakas ang inis para sa kanya. Hindi ba't ang utos lang ni Jason ay bantayan mo si Camila? Sa napapansin ko, hindi lang pagbabantay ang ginagawa mo. Maangas na hinawakan ni Jacob si Kulugo sa harapan ng suot nito. Inaalam dapat ng pangit na kagaya mong lugar mo. Sa susunod na makita kitang hinahawakan si Camila ay papatayin kita. Natigilan si Jacob. Wala siyang makitang takot o anumang emosyon sa isang mata ni Kulugo ni hindi man lang ito natinag sa pananakot niya. Jacob, pati ba naman si Kulugo pinag-iinitan mo? Agad na binitawan ni Jacob si Kulugo nang makita si Jason. Ano bang pakialam mo? Sa masyadong mapapel ang gagong to. Hindi yata alam kung saan lulugar. Angin nito. Tinawanan ni Jason si Jacob. Bakit? Mapapel ka rin naman katulad niya. Hindi mo rin naman alam kung saan ka lulugar. Kaya anong kinakainit ng ulo mo? Saglit na tinapunan nito ng tingin si Kulugo. Saka maawa ka naman sa tao. Pangit na nga pinag-iinitan mo pa. Wala ka na bang mapagdiskitahang iba? Kaya kahit itong si Kulugo, pinapatos mo pa. Nagngingit-ngit ang loob ni Jacob sa sobrang galit kay Jason. Makuha lang niyang kailangan niya siya mismong papatay rito. Hindi niya makalimutan ang ginawa nitong pag-agaw sa buhay ni Mr. Z. Siya dapat ang pumatay kay Mr. Z, hindi ito. Inagaw nito sa kanya ang pagkakataon na patayin ang taong matagal niyang pinagplanuhang iligpit. Lihim naman na natawa si Jason na makitang namumula sa galit na mukha ni Jacob. Huwag mong masamain ang sinabi ko, Jacob. Ikaw dapat ang umalam ng lugar mo sa bagay na to. Kayong dalawa ng punggok na Koreanong yun. Tukoy nito kay Bake. Bumaling si Jason kay Kulugo. Sige na, Kulugo. Gawin mo ng kailangan mong gawin. Halos magbukas sara ang ilong ni Camila dahil sa inis ng iwan siya ng asawa niya. Oo, alam niya si Jovito si Kulugo. Mula sa taas, pangangatawan sa boses, sa mata. Sigurado siyang itong asawa niya. Akala niya nababaliw na siya dahil nakikita niya ritong asawa niya. Pero ito pala talaga ang asawa niya.
Nakadisguise man ay nakikilala to ng puso niya. Napatunayan niya yon dahil sa tattoo nito sa dibdib. Tumatawang niyakap niyang kamay nang humawak sa katawan nito kanina. Akala ko talaga, Habi, nagkita na kay ni San Pedro. Pero hindi pa pala. Sabi niya imposibleng mamatay ka ng ganun-ganun lang. Pinahid niya luhang hindi niya namalayan na tumulo pala. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Walang pagsidla ng tuwa sa puso niya dahil alam niyang buhay ito't kasama niya. Muli siyang napabusangot nang maalalang iniwan lang siya nito kanina. Hindi tumalab ditong pang-aakit niya. Yun ang kinakasama ng loob niya. Hindi ba siya nito na-miss? Hindi ba ito nangulila sa kanya? Saka bakit ang tagal nitong ialis siya sa lugar na to? Hindi ba ang pagliligtas sa kanyang misyon ito? Muli na naman siyang napangiti habang umiiyak. Salamat dahil buhay ka, Habi. Humagulhol si Camila. Nasa dibdib ang labis na tuwa. Hindi mo talaga ako hinayaan na mag-isa dito. Nasa tabi lang pala kita all this time at kasama ko. Nagmamadali siyang pumasok ng banyo. Kailangan niya maligot maglinis ng katawan para pagbalik ni Kulugo ay sobrang bango niya. Tignan lang niya kung hindi pa ito maakit sa kanya. Hindi maipintang mukha niya nang hindi si Jovitong sumundo sa kanya kung hindi si Bake. Gusto niya sana itong pagsarahan ng pinto nang makitang parang aditong sisinghot-singhot. Siguro alam mo nga kung susundo sa'yo kaya nagpabango ka para mapansin ko. Hindi mo na kailangan gawin ng bagay na yon, Camila. Para sa akin mabango ka na. Gusto niya takpan ng tenga. Sa totoo lang masakit sa tenga ang baluktot na pagtatagalog nito. Kahit hindi ka maligo para sa akin mabango ka. Saka mainam na masanay kang hindi naliligo araw-araw dahil hindi naman mahilig maligo ang mga tao sa Korea. Dahil sa malamig na klima. Sige Bake, mabuti pa sa dining area na lang tayo mag-usap. Nagugutom na kasi ako. Baka matinidor kita kapag tumagal pa tayo dito. Ibig ko sabihin, gutom na talaga ako. Sandali Camila, tawag ni Bake na iniwan niya ito. Pinigilan niyang mapasimangot na makitang makakasabay niya sa pagkain ng kanyang ama. Kay Jacob at Jason pa nga lang, halos mawala na siya ng gana. Makakasabay pa niya ang pinakaayaw niyang makita sa lahat. Nilibot niyang tingin sa paligid para hanapin si Jovito, pero hindi niya ito nakita. Nakikinig ka ba Camila? Tanong ng kanyang ama. Hindi niya ito pinansin dahil abala ang mata niya sa paghahanap sa asawa niya. Napapitlag siya ng malakas na ihampas ni Marlon, ang kamao sa mesa. Namumula ito sa galit habang nakatingin ngayon sa kanya. Kanina pa ako nagsasalita pero mukhang hindi ka nakikinig. Wala ka talagang respeto Camila. Ngayon pa lang ay sanayin mo na sarili mo na magbigay at magpakita ng galang sa akin. Dahil hindi mo lang ako ama, ako rin ang may kapangyarihan sa lugar na to. Kunwari ay nagsisisi siyang yumuko at humingi ng pasensya. Pasensya na po Mr. Armenton, hindi mo dapat tinatakot na ganyan ang mapapangasawa mo. Gusto ko ako lang magmataas ng boses sa mapapangasawa ko. Lumapit si Bake sa kanya na mga hawakan nito sa mukha niya ay nagmadali siyang tumayot lumayo dito. Ayos na pala ako. Tige na, balik ka na sa upuan mo. Mahina niyang tinampalang bibig, pati siya nahawa na sa kabululan nito. Siya nga pala, nasaan si Kulugo? Ano yan nang hindi na nakatiis? Ang sabi niya sa akin kanina, pinalayas mo siya dahil ayaw mo makitang pangit niyang mukha. Tinawag ni Jason na isang babae na sa tingin niya matanda lang sa kanya ng 3 taon. Simula ngayon ay siya na magbabantay sa'yo. Sabihin mo lang kung ayaw mo sa kanya, tagad ko siyang papalitan. Ano? Naligo pa naman siya ng matagal para siguraduhin mabango siya. Tapos hindi pala itong bantay niya. Saka bakit sineryoso nitong sinabi niya? Saan ka pupunta? Galit na tanong ng kanyang ama nang tumayo na siya. Hindi ka pa nagsisimulang kumain. Pilit nang umiti si Camila bago humarap dito. May hahanapin lang ako. Aniya saka kunwari nagmamadaling bumalik sa kwarto niya. Ma'am Camila, tawag ng babaeng inatasan na magbantay sa kanya nang tumakbo siya para iwan ito. Ano ang mangyayari ngayong tila sigurado na si Camila na si Kulugot Jovito ay iisa? Magawa na kayang aminin ni Jovito kay Camila ang ginawa niyang pagpapanggap at plano? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.